sa inyo lahat. Ituturo ko ngayon sa inyo yung You and Me by Lifehouse. Okay, simulan na natin. Yung unang chord sa kanyang intro ay G. Yan, yung apat na daliri na yan. Then next ay ibababa lang natin to. Ang chord na yan ay C add 9 o kaya C9. Nilagay ko na lang dyan C9. Alam nyo naman na siguro yung chord na yan. The next ay D over F sharp. Bali yung dalawang daliri na yan mga lods ay naka-steady lang yan. Sa lahat ng mga gagamitin nating chords ay idadagdag natin yung dalawang daliri na yan. Yung dalawang string. Naka-steady lang yun na nakapindot. Okay, D over F sharp. Yan, dagdagan natin ito. Yung hing to throw, 6 string, 2nd fret. Then kung gusto nyo, yon nilagay natin yung middle finger, 3rd string, 2nd fret. Pero kung nahihirapan kayo mga lods, kahit wala na yon, kahit ito na lang. Di ba, galing C9, ito na lang yung pipindutin nyo sa D over F sharp. Yan na lang. Yung index finger, 6 string, 2nd fret. Same lang din ang tunog niyan. Okay, next chord natin ay G over B. Ibababa lang natin to. Yan, dito lang sa 5th string, 2nd fret. Bali naka-steady pa rin yun mga lods ha, gaya ng sabi ko kanina. Yan, G over B yan. Alright, next ay E minor. Parang nag-E minor lang kayo dito. Pero kasama lang yung dalawa. Yan, ganyan. Then next ay D. Yan, parang D sus 4 position, di ba? Pero D yung tawag natin dyan. Tapos babalik sa C9. Okay, ang pag-strum naman natin sa bawat chord mga lods ay ganito. Ganun lang, down, up, down, up. Yon. Down, up, mga lods. Down, up, down, up. Okay, ipi-play natin yung intro niya. Sa dulong chord mga lods ay dun sa chord na C9 ay dalawang beses nating strumming ng down, up, down, up. Bago pumasok sa unang verse. Okay, ulitin natin yung intro niya. Okay, verse tayo. Yan, ipakita natin yung kanyang mga lyrics. Yan, di ba nakikita nyo, halos same lang din ng chords ng intro, yung kanyang verse, pero dalawang beses lang inulit yun. Yung pag-strum mga lods ay ganun pa rin. What is it? And in what mind this clock never seems so alive. Then babalik ko sa G. I can give up, I can back down, I'm losing so much time. Yan, dun sa dulo mga lods, sa C9 ulit, bago pumasok sa chorus ay tatlong beses nyong i-strumin yung down, up, down, up. Bali tatlong beses kayong mag-i-strum ng ganun. Parang yun yung buwelo niya patungong chorus. Okay, ulitin natin yung verse 1. What day is it? And in what mind this love never seems so alive. I can give up, I can back down, I'm losing so much time. Yan, chorus na doon mga lods. Okay, pupunta na tayo ng kanyang chorus. Madali lang, di ba? Bali, ang technique lang dyan mga lods ay dapat talaga alam nyo yung kanta. O kaya mas maganda kung kabisado nyo siya. Kung hindi kayo masyadong familiar sa kantang ito ay talagang malilito kayo sa paglipat
O kaya sa pag-strum pa lang, malilito kayo. Kaya dapat alam na alam nyo yung kantang You and Me bago nyo siya pag-aralan sa gitara. Okay, yung chorus niya, sinabi ko kanina yung strumming pattern mga lods, kaya hindi na kayo malilito. Hindi na kailangang itapat yung mga chords sa bawat words ng lyrics. Bali mag-strum lang kayo ng gano'n. Basta alam nyo yung kanta. Alright, G. Ang next chord natin ay diba steady pa rin yung baba. Dagdag lang natin to. 4th string, 2nd fret. Tinawag ko siyang G over A. Bali yung iba tinatawag nila itong A sus 4, pero tatawagin ko siyang G over A. Yan lang. Okay, next C9. C9 ulit. Diyan, kaya dinoble ko yung C9 dyan. Siyempre, dalawang beses ng strum ng ganun. C9, then E minor, G, babalik sa E minor, at D. 'Cause it's you and all of the people and nothing to do, nothing to lose, and it's you and me. Bali twice niyong uulitin yung chord set na yan. 'Cause it's you and me and all people and nothing to do, nothing to lose, and it's you and me and all other people, not to know why I can't keep my eyes over you. Yon, yung word na U ay pupunta ka na sa chord ng C9. Yan, bale ito yung interlude niya. 4 times kayong magi-strum ng ganon, yung down, up, down, up. Okay? Can't keep my eyes over you. Alright, then second verse na mga lods. Pakita na natin yung kanyang mga chords. Yan, same chords pa rin naman sa verse 1. Okay, piplay natin. Chorus ulit. Yan, same chords pa rin naman, pero parang same lyrics lang din, isang word lang yung nabago, yung lose sa first chorus, then second chorus ay napalitan ng prove. Yan, nakikita nyo. 'Cause it's you and all the people and nothing to prove. It's you and me and all other people, not to know why I can't get my eyes over. Kanina, yung last chord natin, di ba? C9 yung interlude niya, ay dito ay babagsak ka na sa G. Yan, dito second chorus ay G yung huling chord yan. Yan yung belo niya patungong bridge. My eyes over you. Yan, dalawang beses nyo lang in-strum ng down, up, down, up. Okay, then bridge tayo. Ang chords ng bridge mga lods ay something about love, can't figure out everything she does is beautiful, everything she does is right. Yan, B minor yung unang chord yan. Yan, kaya inulit, di ba, dalawang B minor, tapos dalawang C. Ibig sabihin, dalawang beses kayong mag-i-strum ng down, up, down, up. Something about you now
Doon sa G at D ay isang beses lang. Nakikita nyo naman, hindi na ulit. Doon sa part ng I can't quite figure out. Then E minor. Then A minor. Everything she does is beautiful. D. B minor ulit. Everything she does. Then C minor. Yan, lilipat pa lang dito. 3rd fret, parang B minor position pa rin. Yan. Isang beses ka lang mag-strum ng ganun. Up, down, up. Tapos, bagsakan mo ng isang down. Bali, tumigil siya doon. Okay, ulitin natin. Something about you now, I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. Then, ulitin nyo yung chorus ng twice. Pagsamahin nyo yung lyrics ng chorus 1 at chorus 2. Diba? Yung isang word yung naiba doon, yung lose at prove. Cause you and me and all other people, nothing to lose, nothing but you and me and all other people, nothing more. I can't keep my eye. Okay, chorus pa. Nothing to prove when it's you and me and all of the people. I don't know why I can't keep my eyes over. Okay, then you dun sa UI, gagawin nyo lang yung intro kanina. You. Tapos sa outro niya ay kunin nyo yung unang part, yung unang lyrics, yung ganito. What day is it? And in what month is clock never seems so alive. Yun, bumagsak siya sa chord ng C9 mga lods. Yung part na yun lang yung kantahin nyo ba? Diba ganun yung outro niya? Ulitin natin yung outro niya. What day is it? And in what month is love never seems so alive. Sa part ng C9 ay strumming nyo lang ng isang down. Alive. Alright, ganun lang. Tapos na yung tutorial natin. Sana may natutunan kayo ulit mga lods at abangan nyo na lang yung next video natin. Maraming salamat po. Bye bye.